Joke lang yun, joke lang. Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagka tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala
iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Aking namasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay nailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat,
Okay, thank you so much, FSR Band. Yan po ang salamat. At good morning sa inyong lahat. Ito po ang iRadio araw po ng Tuesday, October 10. Wednesday naman dyan at we have 75 days na to Christmas. Ayan, lapit na ng Pasko. Ayan. At itong araw po ngayon ay Merry Christmas! nagre-ready na tayo ng mga bago natin gagawin. Ang ating mga setup dito po ina-update natin. But anyway, ngayon po ay makakasama natin Pastor Franz Bo para sa salita ng buhay. Abangan po natin mamaya. And of course, as usual, meron pa rin tayo, tuloy pa rin ang ating mga games. Congratulations by the way sa mga naglaro kagabi o yung mga nanalo doon sa Cross Culture Bible Quiz Contest. At syempre naman, makaganapan natin ngayon? Still continue praying for Israel po at as of today, meron na daw pong almost 1,000 ang mga namamatay at hinostage po ng yung iba ng Hamas terrorist group. Ang meron po at mga American citizen, Israelis, at saka mga ibang mga Pilipino rin, ano? May nakuha sila mga Pilipino at saka mga foreign citizen doon. So nakakalungkot po. Ito po ay baka hudyat na ng digmaan dito sa Israel at it's biblical po ito. Kaya kung mababasa po natin ang Biblia, sinasabi na po na susugurin po ang bayan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po ay one of the signs na nangyayari na ngayon. Even before, pero napaglalabanan pa rin. Pero at this point, hindi natin alam kung ito na talaga ang the real war ng Israel at buong mundo. Alright. Ngayong gabi, ito, ina-update ko pa kasi ng aking mga tablet. Pabatiin naman natin si Ma'am Shi. Alright. Ayan. Good morning po. Ayan. Siyempre, yung buko hindi naman maayos-ayos. But anyway, ang importante ay nandito muli tayo. Kahit na nagmamadali parati, okay lang. Nagmamadali naman para kay Lord. Ayun. So maraming gawain. Overtime uli. Salamat sa Diyos. Pagod. Pagod nga lang ang katawan. Pagdating dito sa bahay, luto, kain, mabilisan ulat yun. May oras. Inoorasan namin lahat. Kailangan, yung oras ko sa sarili ko, mga 5 minutes lang. Ayan, magli-lipstick lang konti, ayos-ayos, yan lang. Kasi ito na yung damit ko galing sa trabaho. So, nasanay na. Yan. Ganun lang parati ang aming buhay dito. Kasi akala ng iba yung ginagawa natin dito napakadali. Hindi naman. So, kasi, anyway, never mind. At, ayan, umpisa na natin ang ating pagbati. Ayoko na kasi magsalita naman ng nakikirin away na naman ako. Okay, tuloy-tuloy po tayo, guys. Hanggang 9 o'clock tayo. And syempre, Pastor Franz, ang ating mga kasama mamaya. Oras, wala pa rin ako talaga. Ano nangyari dyan? Ina-update ko lahat yung mga tablet natin. Gusto mong gamitin to? Hindi na. Eto meron naman akong Hindi na. Okay, magandang umaga ulit sa inyo lahat. Ayan, naku, salamat po. Salamat po at nandito ulit kayo para samahan kami upang sa pagkikinig ng mga salita ng buhay. Ayan, kasama natin mamaya si Pastor. Nakabukas yung bintana natin. Kasama natin maya si Pastor Francis Bo. Ayan, so huwag kayong alis dyan. Ang aalis ay wala lang. Kaya pala hindi lumalamig, hindi nakabukas ko. Teka. Okay, sandali lang po bago tayo nakabukas yung bintana. Nakabukas kasi yung aircon. Lumalabas yung aircon. Lumalabas ang lamig. Yun. Okidoki. And tayo mag-uumpisa na. Wala pa rin. Sa akin. Ayan na. Okay. Hello. Una sa listahan ko, si Rachel Joy Bonete. Good morning. Paula Velasco Pajares. Marichu Ramos. Mami
Pastora Floser Cordero, Hello po. Abilong Kakat, Marilon Apire, Susan Bitonio Corpus, Mary Hello. Grace Kabikting, Edsel Sinaguran Banatao from Cagayan, Nor Baldovino, siyempre, yan lang siya sa Langit Street. At siyempre, nandiyan na si Pastor Franz Cristobal Go. Ayan na. Ayan, good morning po, Pastor. Kasilip na. Oo, sumilip na siya. A blessed day din po sa inyo. Salamat, salamat. Ayan, malapit na ang 75 days na lang. Ano? Oo nga, ang dumi ng salamin ko. Alam niyo yun, pag nakasalamin kayo, tapos nakikita niyo yung dumi, nakakairita, di ba? Kaya, kasi hindi ko kayo makita pag wala akong salamin, saka wala akong makeup, wala. As in, wala talaga. Ayan lang, wala akong makeup. Hindi na nag-makeup. Pag may okasyon na lang, doon maglalagay ng makeup. Lipstick lang. Hindi kayo makita. Ayan. Hello rin kay Mary Juliet Adela. Good morning. At syempre, sa aking kumaring beautiful, si Maren Jan Nunez. Hello po. Ayan. Good morning sa inyong lahat. At malungkot ang beshi ko. Forever young. Siyempre, andyan din si Pastor Lenny Alegre. Ala, namimiss na namin si Pastor Yujo. Grabe siya, si Pastor, oh. Sana kaya si Pastor Yuge? Sa laki niya ngayon, hindi na natin siya makita. Sabi ni Mami Closer, Papsi, pag nagkaroon ako ng tablet, upgrade mo din po, ha? Siyempre. Yan. O, sige po. Ay, ganun ako sumagot, ano? Siyempre. Upgrade. Special upgrade pa. Andiyan naman si Rejoice Cristobal Harperia, kakauwi lang. Yun, oh. Pinundo si Yun, oh. Fatma. Ayan. Ang lakas ng dati. Ano yan? Dale. Dale ba yun? Galing. Yan. Yan ba yung dale? Dale. Paano ba sa'yo niya? Darling. Ganun ba yun? Hello, Rod FC. Ayan, isa yan sa mga nanalo kahapon. Nanalo ba sa kahapon? Oo, at ano? Si ano, wala. Meron pa tayong babayaran. Doon sa cross culture. Oo, yung last Friday, meron tayong si Marivic Lejano, 300. Hindi na natin na ibigay, oh. Sige, mamaya. Sabay-sabay kasi sayang yung Ay, kahapon pa yun. yung talent fee. Friday pa yun, eh. Ayan, nandun daw si Pastor. Nagbibis daw, preparing for work. Ayun naman. Okay, hello, Jan Valenzuela. Good morning, Jan. How are you? Okay. Wait lang po tayo. Kailan makaka-tablet? Panay capsule lang po kasi at syrup. Okay, Wow. Ayun, pasok. Ayos na? Ayos na. Ito rin ba? Kanina? In-upgrade mo? Hindi pa. Darling. Ay, hindi. Mali ang password ko. Mali. Okay. So, Ano oras ba? maaga pa na. 7:19 pala. 7:19 pa lang. Ayun ang oras. Yan. Ayan, no? Ayan, baliktad. Ayan. Mali. Ayan. Teka, ano kayo? Malapit na. Kasi malungkot ang lola mo. Tama sa mo. Ang hirap na pagbaliktad, no? Ayan po, ayan. Hello, Tina Tabernalia. Hello po. Good morning, Tina. Tina. Si Pinapay.
pinanganak na Manalo. Oo, si Jose Manalo. Good morning sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Gusto ko nang humaba ang hair ko agad. Yung hanggang dito lang. Akala ko ba nagpapaiksi ka ng buhok? Hindi, tama lang to. Tapos gusto ko makukulot ko. Kaya ko lang naman pinagupit yun kasi hindi ko na gusto yung dulo. Pangit na. Tapos nung isang araw na gano'n ko, meron akong langis na niyog. Galing talaga Pilipinas. Amoy na amoy mo yung langis. Naglagay ako ng konti sa yung ano ba tawag doon? Yung sa ano tawag doon, City? Yung maliit na ano platito. Oh. Tapos pinainit ko sa microwave. Mga ilang ano lang. Tapos ginanon ko sa buhok ko. O, diba? Ayun. Tapos ano? Shampoo. Parang inano ko lang. So, ang ganda. Masarap. Maganda. Malambot ang buhok. Oh, mga sipag. See you daw all tonight. Sabi ni Pastora Fuazer. Forever young. Oo, syempre naman, Marilu, nag-birthday. Nag-birthday siya, si Marilu Napire. Alvarado Napire. O, yung mga nandiyan sa labas, pasok-pasok na kayo. Huwag na kayong mahiya. Okay, di ba? Hello, Laura Pili Noveloso. Huwag na kayong mahiya. Tatago pa kayo dyan. Oo, nakikita ko kayo, kala nyo. Ayan. Okay lang yun. Magandahan na lang tayo. Alright, Maridet Gamos ang parating nag-share ng ating iRadio. Thank you, Maridet. Hawit ng may special gift ka sa iRadio. Sa pag-ibig ng si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Sige. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap, kakantahan ko na lang. Alam natin ang kasaganahan. Okay, ready na. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng lang. Klang Klang Ramakula. Si Klang Klang. Hello, Klang Klang. Hello. At hello rin po kay Elaine Gonzalez. Magandang morning sa inyo lahat. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa. Are you drinking your coffee? Magpapa-almusal ka ba? Are you having a brunch? Are you cooking already for lunch? Ay, nakakaingit naman. Buti pa sila. Ako, ang kinain namin ngayon, may natira pa akong kanin last night. So, may itlog. Haha, prito ko itlog. Ayan, tapos yung ano yung niluto ko sito? Yung naka-freezer na ano? Shumai. Hindi. Gyoza. Gyoza? Gyoza. Gyoza. Gyoza ng kaganda. Na vegetable. Yun, inano ko lang. Ganun lang. Yun lang, ulam namin. Pero Yun lang. konti lang kinain. Kasi Ganun lang kaninang tanghali na parami akong kain. Parang lumalabas. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Kasi meron po akong tinatawag na hiyatal. Ano? Hiyatal hernia. Ano yun? Hernia. May hair na ka? Hiyatal hernia. Yun dito sa, di ba na Hernia. endoscopy ako noon? Oh. Oh, tapos na ano nila na ang natuklasan nila ay Meron kang hernia. hiyatal. Yung bang, yung aking sa, ang tawag doon? Sa papunta sa tiyan, ay medyo nakabukas. So, malaki, di ba? Ay, kailan mo magkakaroon ng ano, yung ring, yung ano, yung moon, hindi, yung buwan, pupunta sa moon. So, magkakaroon ng ring.
Ganun, no? Kailan ba yung dito makikita sa California eh? Yan, si Tina nagpadala ng star. Thank you, Tina! Thank you, Tina. Thank you, thank you! Maraming salamat po. Ang babait niya. Thank you. Hello, Marie De Juras. Oh, anong gagawin natin? Ay, di ba sabi mo magbabasa ka ng mo? Ay, ganun ba? Hindi ko alam. Ikaw nagsabi ka. Hindi ko sinabi. Wala akong natandaan. Ay, Pero yan, sinasabi ko walang naman. masama na magbabasa. Pero wala akong natandaan na sinabi ko. Mhm. Yan. Parang yung kanina, yung sinasabi mo. Yan. Buti pa si Mami, uuwi na. No? Ayan na naman tayo. Mother! Ako. Tagal pa. Kami Okay. ay Okay. kita-kits na lang tayo sa internet. Okay. Mm. Eto na. Kumanta ka daw. Hindi. Eto. Mahal ang ticket. Okay. Sino na naman sabi na? Kumanta ka. Akala ko. Si Anong Maridet saya? pala nagpadala ng Thank you, Maridet. Dalawa na yung nagpadala eh. Si Tina. Thank you. Ayan. Hello, Mami Arvin Manalo. Good morning po, Mami. Naalala ko kasi pag malapit na ang Pasko, no? Mm. Tapos, ayan na naman. Tataas na naman ang presyo ng mga bilihin. Lalo ngayon, sinasabayan pa ng gulo dito sa Israel. Apektado na naman ang gasolina natin yan. Ay, nako. Ano ba yan? Ay! Aba! Eto. Teka, naghahanap pa. Okay. Eto, magbabasa tayo ng mga verses. Sana matandaan natin, isa puso natin. Sige. Yan, sabi nga. Habang nagre-ready ako rito ng... Okay, trust. No, not trust. Truth. Truth pala. At least letter T pa rin. O, di ba? Okay, sabi dito sa Psalm 86:11. Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity of heart. Maingay. So that I may honor you. Ayan. Yan ang sabi sa Psalm 86:11. Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity of heart so that I may honor you. Diba? So pag hindi pala pure ang heart natin, parang ang hirap i-honor ang Panginoon. Parang ganun. Kaya nga sabi nga kung may yung puso natin ay hindi malinis, let's say, bitter, may galit, katulad nung pinag-usapan kagabi, it's about the Eucharist. So, we cannot take communion pag ang ating puso ay hindi malinis. Unless we will ask forgiveness from the Lord. Kaya, yung iba, di ba, mangungumunyon. Yung iba, kukunin minsan sa Katoliko, sa pari, gaganon lang nila. Well, we never know. We cannot judge people. Pero hanggat maaari po sana ay malinis ang puso natin pag nagtitake tayo ng Eucharist. Because ayun yung, di ba sabi ni it represents the body and blood of Jesus Christ. John 16:13, when he, mata ko, sorry po. Okay. When he, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Oh, the Spirit of truth. Sorry po. Aray ko. John 16:13. Psalm 119, verse 160. The very essence of your words is truth. All your just regulations will stand forever.
John 8:31 to 32, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciple. Oh, then you will know the truth, and the truth will set you free." Diba? So, pag hindi pala tayo, pag hindi pala natin pinanghahawakan ang mga salita ng Diyos, ay hindi tayo pwedeng tawaging disciples ng Panginoon. Ay, guilty ako doon. There are times na madali akong magalit. Bigla na lang akong magagalit for some reason na meron akong parang hindi naman na insulto, parang hindi ko lang nagustuhan yung sinabi. So nagagalit ako agad, but hindi naman po parante. Then later on, I regret having that kind of emotion. So nagpe-pray lang. Pinagpe-pray ko yung sarili ko. Hindi yung taong bakit ako nagalit, kundi yung sarili ko. Okay, Psalm 51:6. Your desired truth is the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Proverbs 12:19. Truthful word stands the best of time by lies, but lies are soon exposed. Ayun. That's Proverbs 12:19. Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So you cannot just say, "Sister, I love you. Brother, I love you." Lalo na sa yung mga, merong ibang mga, siguro, nakikisimpatize ka, ganon, I pray for you, ganito, ganon. But there should be action. Hindi lang prayer. Kung kinakailangan, ipag-pray mo siya. And if you have a little something na pwede mong i-provide doon sa taong nangangailangan talaga, then we give. Pero kung wala naman po talaga, ipag-pray natin, and then let us give them words of encouragement, at least nakaka-uplift ng kanilang yung kung ano man yung nararamdaman ng puso nila. Kung talagang wala ka rin maibabahagi, then pray for them. Let's pray for them. You know. 1 Peter 1:22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Ayan. Let's love one another. Kaya nga lang yung minsan, di ba, di naman kanais-nais na mahalin yung taong yan. Kasi ganito, ganon. Di ba? Aminin natin, di ba, may ganon. Kaya lang, I don't know. Parang, sige, mahalin natin kasi yun ang utos ng Panginoon eh. Let's love one another. Mas lalo yung mga unlovable. Kasi we're not even sure if we are lovable to others, di ba? Kaya, mahalin natin yung mga nangangailangan na pagmamahal. Ayun. There are so many ways how to show love to a person. Hindi naman kailangan nag-uusap kayo, love kita sister, ganito ganyan, love kita brother, o kaya kahit na yung, syempre sa family, we love our family, but it's not only our family, we should love our neighbors. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. So, let's embrace kung ano man yung mga bagay na kinaiinisan natin. Sige, lift up na lang natin sa Panginoon, di ba? Minsan, ang hirap din talaga eh. Di ba? Kasi lagi sinasabi, tao lang po tayo. Oh yeah, that's true. Kaya, pero, ang sabi ng Panginoon gawin natin. So, let's love one another. Kasi, we cannot say, I love you, Lord, if we hate our brothers and sisters. Yun. There are times lang na minsan, you don't really hate the person. It's just that, siguro, you just have to distance yourself from them. Kung minsan, kung talagang gusto mo munang mag-heal kung ano man yung nararamdaman mo sa taong yun o sa mga tao, mga ganon. And then, pagdasal mo na lang yung sarili mo na
darating araw lahat yun ay mawawala. Mawawala at mawawala. Sometimes, it's not gonna happen overnight, di ba? Di po ba? So, pagdasal lang natin yung mga sarili natin. Okay, so what are you doing there, sweetie? Naglalaba siya. Naglalaba ako. Ayan, hello, Mami Irene. Sabi ni Maridat Gamos, sa iba pong Catholic, mahigpit po sa communion. Yes. Kahit saan naman, I guess, if we're taking the Eucharist, kailangan Thank you, Rachel. Hello, Mami Irene. Okay, hello, Sita Balad. Okay, thank you, Maridat Gamos, for the stars. May bayad yan, Sir Ramon. Sabi ni Tina, manood ka ng reels ko, ha? Joke lang po. Welcome. Ay, nanonood kaya ako. Nanonood. Nag-ano pa nga ako eh. Oo nga. Nag-hi ako dun eh. Sino kala mo, ha? Nanonood kami noon. Siyempre. Kailan sinasabay niya sa iRadio? Sige nga, ilagay mo nga kami dyan sa reels mo. Habang nanonood, dalawa yata telepono ni Tina eh. O, diba? Social. Syala. Maraming pera yan. Okay, maglagay ka na. Anong gagawin natin? Ay, kanta ka ba? Kanta tayo. Ikaw lang. Ayan na naman. Gusto niyo siyang kumanta, guys? Hindi, 7:40 na. Ano naman? Ilang minuto lang ang bawat kanta? 2 minuto. 3 minuto, pinakamatagal na yun. Sige, anong titirahin mo? Ang pangit ng word na yun, City. Di, anong kakantahin? Kakantahin. Yun. Ay, hindi. Ewan ko. Christmas song. Mga, ano ba to? Alam ko na yung paborito nila. Be with you. A message has been received. Okay. Sinong gusto kumanta? Taas ang kamay. Uy, tahimik ka. Ayan. Si Rachel, gusto ko kantahin mo yan minsan, Rachel. I-record mo. That's a very nice song. Bagay sa boses mo. Hello, Brother Sammy! Sammy. Ako po. Ay, kakanta ka, Brother Sammy. Siyempre. Eto. To be with you, Lord. Di ba? Saya-saya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. You're the light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak.
I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my hand. You're the light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher and draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Who can stand between my Lord and me? Diba? Okay, andyan si Brother Sammy, pasilip-silip lang. Hello, Brother Sammy. Ayan. Kanina, 40 tayo. Ngayon, 28 na lang. Forever I surrender all to you. Amen. Yes, yes. Okay. Sana minsan may tatawagan tayo tapos kakanta. Live. Ay, ano ba yan? Natawagan mo na? Hello, brother. Good morning Hello. po. Ayan. Sumagot siya. Good morning. Good po. morning. Paula Velasco Pajares. Tama ba ako? Opo. Ayun. Kumusta? Long time no see. Okay lang po. Hindi po ako minsan nakaka-online kasi po nag-aaral po ako minsan sa Cavite Seminary po. Oh, nagpapastor po kayo? Sa kalooban po ng Panginoon. Amen. Pero Wow. pala po, nag-aaral pa lang po. Wow naman. Taga saan ka, Paula? Hindi ba kapatid niyo si Pastora Wala na. na-freeze? Na-freeze siya. Ano po, Antipolo po. Kapatid siya nung, di ba, hipag kayo ni Eka? Opo. Ayun. So nag-aaral ka magpastor, ganun ba? Oo. Opo.
Magaling siya magpiano. Ah, Na di ba, yung husband mo ba o ikaw? Yung mga anak ko po, Wow. ako wala po. Mga anak, ang galing naman. Wala po akong talent. Grabe. Meron yan. Hindi lang natin nadidiscover, pero meron. Yan. Lahat tayo may talent. meron. Oo. Hindi mo lang alam. Okay. Anong, may Paula, palaro ka ba? mayroon kaming palaro sa'yo. Yung game natin magbibigay ako ng word, huhulaan mo. Sa bawat word na mahulaan mo, 100 pesos each sa loob ng 1 minuto. Ready ka ba? Opo, sige po. Sige, pumirmi ka muna sa isang lugar, nahihilo ako Hindi, sa'yo. kinukuha niya yung mataas na ano. Ayan, maganda ang signal dyan. Bakit ito hinahanap Ano ang yan? signal? Church ba yan? Opo, ayan po. Oh, wow, ang laki. Wow, laki Parang basketball Ang court. laki naman niya. Kaninong church? Sa may literal po na bundok. Oh, ano yan, Nazarene din? Ano po ito Presbyterian po. Presbyterian. Ang laki. Mm. Mm-mm. Opo. Ba't walang mga upuan? Tinatanggal Ano po nila. yung mga... yung ganyan Tinatabi lang po. nila. Tinatabi. Oh, ang laki. Para maluwag. Yeah. Sarap matulog dyan alog-alog ka. Oo. Paula, ready ka na ba? Opo. Okay. Eto, magbibigay ako ng word, huhulaan mo yung mga words na sasabihin ko sa iyo, ha? Huhulaan. Sa loob ng 1 minuto, magbigay ng hayop, English, Tagalog, na nag-umpisa sa letter L. Ready ka na ba? L? Letter L. Up. Ready, get set, and go. Timers on. Leopard, isa. Lion. Lion, dalawa. Lizard. Lizard, tatlo. Ano yung isa, Lisa? Nail. Nasaan ka na? Lamb po, lamb. Lamb. Ayan, Lamb. Lamb at saka... 30 seconds. Ano? 4 na siya. Lamb, lion, lizard, 15 seconds. Lord. 10 Lamok, seconds. lamok. Lamok. Po, lamok. Ano pa? 10, Linta. 9, Linta. 8, Linta. 7, 6, Ano pa to? 5, 4, 3, 2, 1. Ay. Sabi ni brother sa amin, lawin. Leopard, llama. Ano, llama? Oo, llama, lizard, lobster, pwede, locust, pwede rin. Ayan, naka-anim siya. Ha? Hindi, yung 4 lang ata sa kanya. Hindi, leopard. Ako nagsabi Ay, nun. ikaw ba nagsabi nun? Oo. Ba't mo sinabi? Hindi, sinabi ko yung mga andaming hindi niya na, Kanina sinabi. Kanina pa yung sinabi niya na. Hindi. Apo. Oh, Sinabi leopard. ko kanina na isulat ko. Leopard, lion. Yun ang, Lamb. lizard, Pati linta, lamb, linta, lamok, linta. Yun ang mga sinabi niya. Linta, hindi kasali linta. Ay, hindi pala hayop yun. Hindi naman hayop ang linta. Ay, yung lamok, hindi rin hayop, ano? Hindi rin hayop ang lamok. Insekto yun? Insect. So, yun. 4 4. lang. Oh. 400. Di ba? May 400 ka naman. 400 naman. Hindi katulad na ano ba yung last time? Na zero si Tina. Hindi niya alam yung mga Christmas song na nag-umpisa sa letter S. 400 pesos para sa'yo. Congratulations. May gusto kang batiin? Ano po? Lahat po ng nanonood. Pati po yung mga sinaran ko, sana open po nila. Ayan. Alin yun? Lahat daw na pinag-share. Yung radio po kasi Ay, po, thank nagsishare you. po. Sabi na open din po nila. Ay, naku, salamat naman. Thank you. Ayan. Thank you very much. Thank you. Paula, thank you ha. Papadala na lang namin sa'yo sa Palawan Express. Thank you po. Iba po yung kaba. Ay, iba. Iba yung ka ba? Iba po yung kaba. Nagkakandatalon po ako kakaisip. Kasi parang, pressure di ba? Naku, Time si pressure. Tina nga naiihinga sa Parang po po nahugot yung lintang at saka yung lamok. Lamok naging hayop. Hayop na lamok ka, ikaw may Kaya kasalanan. nahayop yung lamok.
Paula, thank you ah. Bye-bye. Thank you po. Salamat po. God bless po. Thank you, Paula Velasco Ayan. Pares. Hayop naman yung lamok eh. Pag kinakagat ka, Pag hayop. kinagat ka. Hayop na lamok ka, nangangagat ka. Ako nga nagtutuyo ako eh. Ayan, nandiyan si Eka Anders Velasco. Yan, hipag niya yan. Hipag ba niya? Oo. Yan. Ayan. Kita mo ang mga hipag ni Eka, mga pastora. Siya, Sabi ni Mary Juliet, hayop po talaga yung lamok. di ba? Pag kinagat ka kasi, kinakagat ka. Nangagat eh, sakit kaya. Sabi mo, hayop na lamok to. Hello, Lala Carmina. Good morning sa inyo dyan. Okay. Alona Aganan. Nandiyan na ba siya kanina? Ayan. May isa pa. Ayan. Wala pa. Baka nagme-makeup pa si Pastor. Ano oras na ba? Aba, tingnan mo na, andun, nasa harap mo may oras. Ayan na. Wow. Ang gwapo naman yan. Sino ba yan? Hello po. Kamusta? Hello, Pastor. Wow. Ang ganda naman ng resolution niya. At ang ganda ng cortina. I like it. Malakas po ang internet dito sa APNTS. Saan kayo, Pastor, ngayon? Diyan sa ano? Nandito po ako sa seminary natin dito sa Pilipinas. Sa Ay, APNTS. nag-aaral, nagmamasteral kayo? Opo, kumukuha po ako ng MARE. Ano po yon? Masters of Religious Education. Oh. RE. Ayan. Di ba pagka yung mga pastor dito, ang visa nila RE ba yun? Alin? Hindi, R12 pala. Sa ano? Oo, yung mga pastor na... Mga pastor dito, pagka na-sponsoran, Ano, ang pastor, visa ano? nila R12. Yun. Oo, tama. Punta ka na sa Amerika, Pastor. Kung kalooban po ng Panginoon, kung na. loloobin po ng Lord. Pa-sponsor natin sa ano? Sa Cobinas. Pag-pray po natin. Pero ako, for me po, mahal na mahal ko ang Pilipinas eh. Siyempre naman. Siguro pag ano na lang, pag medyo pa-retire na or anything, kung kalooban ng Panginoon. Tsaka maliliit yung mga bata pa. Mas marami atang pastor ng Pilipinas kaysa sa Amerika. I think. Hindi, marami rin. Hindi, mas marami. Kaya nga naghahanap ang Amerika ng mga pastors. Dito nagre-recruit. Sa Pilipinas, ang dami nila doon. Parang si Pastor Tika. Pero hindi siya Nazarene. Ano bang yung church niya? Baptist. Oo, sa ano siya? Dun sa bandang East Coast o West Coast? Sa, Indiana. Indiana Jones. Indiana. Dun siya. Parang na-sponsoran siya doon. Tapos pabalik. Marami din mga pastor dito na kinuha na din ng ibang bansa. Akala ko kinuha na ng ibang... Hindi pa naman. Kinuha pa ng ibang bansa. Marami po. Katulad nung kabatchmate ko, sa Japan naman siya. Tapos, yung isa nasa Canada na. Wow, ang dami. Nag-aalisa na sila rito sa Pilipinas. Hindi ko alam bakit. Pero marami pong mga umaalis na din. Pero by God's grace, marami din pong nadadagdag. Yes, marami na nagpapastor. Ganda marami yan. po nagpapastor. Okay. Pastor, maganda ang topic mo ngayon. Ang title niya ay The Right Way to Give. Yes po. Tama-tama yan. Malapit na ang Pasko. Pabatiin muna natin si Pastor. Oo nga. Nais ko lang po yung aking mouse. Ayan, magandang araw po sa lahat. Masaya po ako na nandito ako ulit. Man, I like the t-shirt. Yes. Lalo dyan sa background mo, sa background na kurtina. Bagay na bagay. Kaya nga po. I'm so blessed dahil ito na naman, nandito tayo sa iRadio and I'm so excited kasi last week, nasabihan ako actually ni Tita, ang kaso lang medyo late yung pagkakasabi niya. Nung sinabihan niya ako medyo late, kaya meron akong prior commitment. So, hindi ko naman kumbaga ma-cancel or ma-postpone dahil importante din po last week. Pero sabi ko, sige next week, at least alam ko na ako ang mag-i-speak. So, I'm so excited dahil alam niyo naman tayo,
ako, passion ko po talaga to share. And of course, lalo na dito sa platform na ito, alam nyo po, hindi lamang isa, 10, 12, or ano. Pag check natin yung mga nag-views, talagang hundreds, minsan naabot pa ng thousands talaga na mayroong mga nanonood. And it's a wonderful tool. It's a good opportunity na mai-share natin yung kalooban ng Panginoon, yung nais ng Panginoon. And ako po bilang pastor, ito po yung aking purpose, ito yung aking layunin sa buhay ko, and I'm always excited to share the Word of God. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa akin makapag-aral dito sa seminary. Alam niyo po, ang seminary natin dito sa Pilipinas medyo costly po, o medyo mahal. Medyo mahal din po dahil I think ang per unit dito nasa almost less than 3,000. Per So, unit, isang ha? Per unit? Yeah, per unit po, isang subject, pumapatak na rin ng 9,000. So, meron po akong 2 subject plus miscellaneous. Almost 20,000 mahigit din po ang aking tuition fee. Wow. Pero by God's grace, by faith lang po talaga ang aking pag-apply dito eh. Kasi yung misis ko, kinukulit ako na mag-masteral at mag-aral. At sabi ko, sige, try natin. Medyo mahal, pero by God's grace ay makakaano tayo. So nag-apply po ako ng student assistance program, yung swap nila. Kino-compute ko po yung sasahurin ko for 2 months. Halos cover up ko na po lahat ng kailangan kong bayaran. Oh, wow. And alam ko po, ngayong linggong ito, natapos ko na po yung 2 buwan na yun. Wow. So, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga, dati hesitant po talaga akong mag-aral kasi yun nga, mahal. And then, syempre, yung travel and then lahat. But sabi ko nga po, pagkakalooban ng Panginoon, nandun talaga yung kanyang provision. And I praise the Lord kasi binalik niya po sa akin yung joy sa pag-aaral at enjoyment sa ministry here in our seminary. At sobrang sarap sa pakiramdam na madagdagan yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. And today, isa sa mga natutunan kong mahalagang bahagi ng ating Christian life o ng ating buhay mananampalataya is maintindihan natin ano bang ibig sabihin ng pagbibigay. Ayan. Yeah. So sa ating scripture po, in our scripture, in Matthew chapter 19 verse 21, meron po tayong isang story dito na alam ko most of the time nagagamit na tong verse na to, and most of the time ay naririnig natin tong story na ito. Yung story po ng isang batang mayaman na lumapit kay Jesus Christ at nagtatanong, Panginoon, paano po ba makapasok sa kaharian mo? Paano po ba ako makakapasok sa langit? Parang gano'n, ano? Parang gamitin natin yung language sa mga Pilipino. Lord, paano ba ako makapasok sa langit? Well, habang inaaral ko po itong scripture na ito, nag-come up ako or naghanap ako ng mga sources or mga, sabi nga dito is mga citation ng mga reference kung ano ba yung true purpose, ano ba yung talagang ibig sabihin nitong chapter na ito, nung verse na ito. And habang inaaral ko po siya, natutunan ko po na itong batang mayaman na ito pala ay may kumbaga is nung time na lumapit siya kay Jesus, sobrang confident na siya. Sobrang confident na siya'y pupunta sa langit. Meron na siyang, kumbaga, sa sarili niya, kumbaga, proud siya na alam niya, pupunta siya sa langit. Bakit ko po nasabi? Kasi nung tinanong po siya ni Jesus, sabi ni Jesus, sinusunod mo ba yung utos ng Diyos? O ginagawa mo ba yung utos ng Diyos? Or yung Torah, or yung 10 Commandments, yung kay Moses, di ba? And referring to that verse, sabi nung batang mayaman, yes, Lord. Totoo po, Panginoon. In fact, Lord, medyo nagano pa siya, medyo mayabang pa siya ng konti. In fact, Lord, bata pa lang po ako. Masunurin na po talaga ako. Wala po akong nilabag kahit isa. Lahat po yan, ginagawa ko po. Sigurado po ako. So parang lumalabas na ang purpose niya, ang layunin niya talaga is parang meron lang mag-confirm or mag-affirm sa kanya na talagang pupunta siya sa langit. Or parang gusto niya ring i-share sa mga tao o lalo kay Jesus Christ na, Lord, I'm a good person.
mabuti akong tao, wala akong ginagawang masama, wala akong sinagasa, wala akong inagrabyado sa buhay ko. I am worthy of going to heaven. Parang ganun ano. Ewan ko kung meron pong mga taong ganun sa panahon natin ngayon that they are so confident that ever since nasa buhay nila ay nagagawa nila lahat ng utos ng Panginoon and they recognize that they are worthy to go to heaven, no? Na karapat dapat ako, mabuti kong tao, ginawa kong lahat, wala akong tinatapakan. You know, but if we're going to read the scripture, if we're going to study the Bible, laging sinasabi ng Panginoon, or God is reminding us that it is not the things that we do that make us worthy or acceptable to go to heaven. In fact, hindi po sa lahat, hindi dahil tayo ay mabuti, magaling, o dahil sumusunod tayo sa utos ng Diyos. It is by grace alone. Yun ang turo ng Bible. It is by grace, not the things that we do, so that no one can boast. Wala po talagang makapagmamalaki. And in this point of time, itong batang mayaman na ito is so confident. Confident siya na pupunta siya sa langit. At sinabi niya sa Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon, gusto kong basahin sa inyo in verse 21. Sabi dito, Jesus answered, if you want to be perfect. Sa iba pong translation, ang ganda sabi niya, if you want to be complete, go sell your possessions and give it to the poor. Ibenta mo yung kayamanan mo at ibigay mo sa mahirap. And you will have treasures in heaven. Then come to me and follow me. And the scripture tells us, in that specific story tells us, na nung sinabi ni Jesus Christ ito dun sa batang mayaman, lumakad siya palayo sa Diyos na nakakunot ang noo, malungkot, disappointed, at hindi niya magawa yung sinasabi ng Panginoon. Well, maybe we are so judgmental, no? Parang minsan, judgmental niya naman, pastor, bakit niya naman na gano'n na? Hindi. Nung time po na yon, ay kung i-analyze natin yung story, we need to understand na merong requirement ang Panginoon na sinasabi dito sa batang ito. Dahil ang feeling kasi nung batang mayamang ito, okay na siya eh. Kompleto na siya. Swak na siya. Wala na siyang kulang sa sarili niya. For him to be able to go to heaven, for him to be able to really accept kumbaga yung title na anak ng Diyos. But the problem is meron pa palang kulang. At alam niyo po kung ano yung kulang na yon. Ako naniniwala ko, ang kulang doon is hindi niya naintindihan kung anong ibig sabihin ng pagbibigay. He doesn't understand the real meaning of giving. You know why? Because when you analyze the verse, sabi dito, when Jesus Christ said, ibenta mo yung mga bagay na meron ka, yung kayamanan mo, yung pera mo, yung mga bagay na material na pwedeng maubos, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pwede mong kitain anytime. Ibenta mo yung mga bagay na yan, ibigay mo sa mahihirap yung mga bagay na panandalian lamang at meron kang kapalit, which is yung bagay na pang walang hanggan. Sabi niya dito, you will have treasure in heaven. Wow! Imagine that. God is giving this young person an opportunity to receive a blessing that is eternal, that is not temporary, hindi mananakaw, hindi mauubos, hindi mawawala, hindi masasayang, pang walang hanggan, and that is the treasure in heaven. Can you imagine? Itong batang mayaman na ito na masunurin sa mga utos ng Diyos na hindi niya naintindihan ano yung bigat, yung halaga nung treasure in heaven dun sa treasure in this world, which is, sabi ko nga, pansamantala, mauubos, mawawala. Kung itong batang mayaman na lang na ito, for me, siguro kung naintindihan niya lang what is the meaning of treasure in heaven, what is the meaning of the real meaning or being understanding the right way of giving, siguro hindi niya
hindi siya magdadalawang isip na ibigay yung kayamanan niya. Alam niyo po, merong same story yan eh. In the book of Acts, chapter 3, chapter 4, in the story of the new believers, kung maalala niyo po yung story na yon, nung panahon po na nagkaroon ng revival dahil sa preaching ni Peter, dumami yung mga sumusunod sa Panginoon. Sabi ng Bible, ibinibenta nila yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga kayamanan, at ipinamamahagi nila sa lahat para lahat ay meron at hindi lahat at walang mangangailangan, walang mahihirapan. Because that time, these people understood that their money, their treasure, yung mga bagay na meron sa kanila dito sa mundo ay pansamantala lang at anytime pwede silang i-bless ng Lord. Anytime pwedeng bumalik yan. Pero mas mahalaga sa kanila, this fellowship of the believers, helping people, giving to those who are in need. Kasi alam nila that they are storing up treasures in heaven. Grabe, no? If only this young man, naintindihan niya ano bang ibig sabihin nun. And this day, kung medyo mahaba yung oras ko, gusto kong ituro sa atin kung ano yung ibig sabihin ng pagbibigay. At maintindihan natin that Jesus Christ is looking to those people who are very willing to give. And again, gusto ko pong bitawan itong salita na ito. Hindi po ito tungkol sa amount na binibigay natin. Hindi po ito tungkol sa laki o sa liit o sa pera na kaya nating ibigay. Because why? Because we can never outgive God. Hindi natin kayang bayaran ng Panginoon. In fact, hindi natin kayang suklian ang mga binigay ng Diyos sa atin. Tama? So it's not about what we give. Hindi po ito tungkol sa binibigay natin. For me, tungkol po ito, sino ba yung pinagbibigyan natin? Sino po ba yung pinagbibigyan natin? Lagi ko pong sinasabi sa church, hindi kayo nagbibigay sa church dahil kailangan ng church. Hindi kayo nag-offering, nagbibigay ng inyong mga tithes or anything dahil kailangan ng church. Nagbibigay tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Gagamitin ko po yung Tagalog language, no, kasi medyo hindi maganda sa pandinig sa English. Pag mas malaki ang pagmamahal, mas malaki ang pagbibigay. Ibig sabihin, you are so willing to give, not the amount. Again, gusto ko pong bigyan ng emphasis dito, not the amount. Kasi minsan baka iniisip natin, kaya pinipreach ni Pastor yan, kasi gusto niyang mag-offering ako sa church ng malaki. Hindi po. In fact, in the Bible, if you share your blessing, if you share, if you learn to give, that's the time that you are most likely will experience the abundant blessing of God. Okay? Bibilisan ko lang po dahil alam ko limited yung time natin. I believe a matured Christian is a Christian who knows and understands the meaning of giving. In fact, yung binasa po natin kanina is it's an assurance na ang Panginoon ay nakatingin doon sa kayang ibigay ng tao na yon. In book of Romans chapter 12 verse 8, sabi dito, if it is to encourage, then to give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. So sabi po dito, giving is a gift from God. And for me, when you learn how to give, the Lord is teaching you to see that you are being complete in a way that you learn that everything that you have is not from you. Sabi nga po kung kilala niyo po si Sister Leia Barreno, and ewan ko kung kilala niyo po siya. Nung nag-ministry po ako sa General Luna, siya po ang nag-donate ng church sa General Luna, Quezon. Less than a hectare property of the church. Napakalaki po, 900 square meter or ewan ko kung yung exact nun. Sobrang laki. Yung church meron pong 5 kwarto, lahat po ng bahagi ng church naka-marmol. Alam niyo po yung marmol, hindi lang po tiles, naka-marmol. At napakaganda ng facilities. I-donate po nila yung para sa church and sa Church of the Nazarene. Hindi pa po siya nakontento, nag-donate po siya ng 13 hectares na fish pond. At yun po ay nagagamit ng district ngayon at ng churches para po sa pang-support sa church. Di pa po siya na kontento, nag-donate pa siya ng 3 hectares na lupa sa isa pang part ng Quezon. At
Meron pa siyang mga dinodonate na napakarami. One time po na-interview siya dito sa district assembly namin. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, everything that we have is not ours. It belongs to God. Grabe, no? Parang for me, sa ngayon, di ba, parang sobrang nakaka-amaze. And I'm reminding myself, sabi ko sa Panginoon, Lord, naibigay ko nga yung buhay ko sa iyo. Lagi ko sinasabi, Lord, I give my life to you. Yung pera ko pa kaya, yung lakas ko pa kaya, yung resources ko pa kaya, hindi ko maibigay sa Panginoon. So, that's the biggest opportunity for us to serve the Lord, to give what are the things that He deserved to receive. Meron pong 4 na bagay na gusto kong bigyan ng emphasis dito kung ano po yung ibig sabihin ng giving. Meron pong klaseng paraan para tayo magbigay. Number 1 is yung tithes po natin. Pag-usapan po natin yan mamaya. Pangalawa is yung offering, and meron pong 3 klase ng offering. Pangatlo is yung tinatawag pong first fruit. Pang-apat po is yung salitang donation. Number 1, bilisan ko po ng konti, is the word tithes. Tithes is the 10th portion of our income. Yung tithes daw po, ito yung 10th portion of our income. Gaya po na sinabi sa Malakay chapter 3 verse 10, give the tithes, yung 10th po ng ating offering. Marami pong mga churches, hindi na po ina-apply ngayon yan. Hindi na po nila tinatanggap. Bakit? Ang sabi po nila, hindi na po tayo under the law. The tithes is, it's in the law of Moses at hindi na po tayo under the law. Kaya hindi na po tayo nagbibigay ng tithes. Well, gusto ko lang pong basahin ito. Sabi po ni Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17, do not think, kasi sabi ng iba, hindi na tayo under the law, under the grace na tayo nung na New Testament na. Wala na tayo sa Old Testament. Sabi ni Jesus Christ, do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Si Jesus Christ mismo nagsasabi na yung law should be fulfilled by His coming. Hindi mawawala, hindi matatanggal. Eh nung tinanong siya, Panginoon, ano ba ang tamang pagbibigay? Sabi ni Jesus in Mark chapter 12 verse 17, then Jesus said to them, give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Kasi yung tenth po, yung tithes po natin is the amount that does not belong to us anymore but belongs to God. Yung tithes po, hindi na po yan atin. Sa Panginoon po yan. If you recognize, if you love God, and you are saying, Lord, mahal kita, hindi mo lang yan sinasabi dahil meron kang na-receive na blessing o meron kang na-receive na katagumpayan. You express your love by letting yourself, putting a certain amount, a portion of your life, that this belongs to God and not mine anymore. Ito'y para sa Panginoon, hindi na akin to. Because I recognize God in my life. And this is my expression of my utmost love of Him. Mahal ko ang Panginoon, hindi ako masusukat. Sabi ng Bible, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa mas malaki. Ito na nga lang, 10% hindi mo pa maibigay. Sabi ng Malakay, huwag mong nakawin yung para sa Panginoon. This belongs to God. It does not belong to you. And reminder po, marami po kasing ibang mga mananampalataya sasabihin, Pastor, pwede po bang ang tithes ko na lang is yung bubong ng church, papagawa ko? Pwede po bang yung tithes ko na lang is yung bibili po ako ng electric fan o ng bangko? Remember again this, tithes does not belong to you. It belongs to God. Ibig sabihin, hindi ikaw ang masusunod doon. Ibibigay mo yon regardless kung anong gagawin ng church, ng pastor, or ng board ninyo. Bahala ng church doon because it belongs to God. Accountable na sila doon kung anong dapat gawin. You give what God deserve. Kung ano yung deserve ng Panginoon, ibigay mo yun. Yun yung 10% ng bagay na meron ka. It's not the amount. It's the willingness to give faithfully to the Lord. Faithful ba tayo sa maliit na bagay na meron tayo? Because the Lord will bless us more if we are. Pangalawa po, di ko na babasahin yung sobrang daming verses dito. Kung pwede, send ko na lang po sa GC or anything. Pangalawa po is yung offering. Ito pong offering, kanina, tithes does not belong to us. Offering
It belongs to us. It is our expression of thanksgiving to all the blessing that we have received from the Lord. Ito yung kusa natin. Meron pong tatlong bagay. Una is yung sacrificial offering. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 45, and they began selling their property, ito yung binasa ko kanina, and possession, and were sharing them with all as anyone might have need. So, in that book, yun yung pinag-usapan natin kanina. And in 2 Corinthians chapter 8 verse 2 to 3, gusto kong bigyan ng emphasis yung word na sacrifice. How while they were undergoing every sorts of trouble, may pinagdadaanan po ang church, and were in the greatest need, kailangan din nila, they took all the greater joy in being able to give freely to the needs of others. For grabe tong church na to, no? Imagine may pinagdadaanan na sila, may problema sila, kailangan din nila, but they give sacrificially. Hindi sila nagdadalawang isip na magbigay. And remember yung babaeng balo na nagbigay sa Panginoon, hindi naman tithes yung binigay niya eh. Kasi wala naman siyang income. Yung tithes po is the 10% of our income. Yung babaeng balo na yun na lang yung natitira sa kanya. But sacrificially, she is very willing to give kasi naniniwala siya na kapag binigay niya ito sa Panginoon, the Lord will never forget. The Lord will always provide. The Lord will always bless you. No? Sacrificially. Hindi ko po pinagmamalaki o pinagyayabang. Pero ang church po natin ngayon ay ang Morong Church of the Nazarene or ang Mission Church natin ay hindi pa po ganun kalaki. At wala po tayong maraming pera, hindi po tayo mayaman. Pero we are so blessed. We have this opportunity na makapag-sponsor po ng 5 estudyante. Meron po kaming pinag-aaral na 5 estudyante. Hindi po kami mayaman. Hindi po kami sobrang gandang o laking church. But we are so willing to give sacrificially because we know in this kind of way, we are giving our love towards the Lord sacrificially. So, pangalawang bagay po dun sa giving is, or dun sa offering is, generous offering. Ito naman po yung nakakaluwag tayo and we want to give with the heart that is joyful. Sabi dun sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you decided in your heart, not reluctantly under compulsion, for God loves a cheerful giver. So hindi tayo nagdadalawang isip, we're enjoying what we are giving to people or to the Lord or to the church. Proverbs chapter 11 verse 24, a man may give freely and still his wealth will increase. As you give, the Lord will bless you more. And in 2 Corinthians 8:12, for if the willingness is there, the gift is acceptable. Grabe, no? Kung nandun yung willingness daw, talagang tatanggapin niya ng Panginoon. Mabibless ang Panginoon dyan, matutuwa ang Panginoon dyan. Di ka napipilitan eh. Ang ganda nung feeling mo sa pagbibigay. Pangatlo po is yung tinatawag na seed offering. Yung seed offering po is something that you give for the mission. Because you know that this seed will create something good and it will spread the good news towards people. In Mark chapter 4 verse 8, and other seeds fell into the good soil and produced grain, growing up and increasing, yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. So, para ka nagtatanim ng salita ng Panginoon through your giving. Nagbibigay ka para sa gawain ng Panginoon. So, yun yung tatlong klase. Sacrificial offering, generous offering, and then seed offering. Asan tayo? Tithes and then offering. Pangatlo po is yung tinatawag na first fruit giving. Yung first fruit giving po, hindi natin masyadong pinapractice sa Church of the Nazarene. Pero gusto ko pong ituro sa atin ito in a way na magkaroon tayo ng idea kung ano yung ginagawa natin o anong tawag dito sa pagbibigay natin. Pero sa atin, sa Church of the Nazarene, meron po tayong tinatawag na pastoral shower. Yung pastoral shower is parang ganito din. So yung yung first fruit offering po, ito po yung pagbibigay natin ng love offering natin o yung unang kinita natin, unang hinarvest natin sa buong taon o bago magsimula yung taon o pagkatapos ng taon, ito yung ating gustong ibigay sa church. For example,
first time mo nagtrabaho at nasa training ka, kumita ka ng ganito and you're so willing to give your first fruit, yung unang pinaghirapan mo, kahit sa halaman, kahit gulay pa yan o kahit na prutas pa yan, you're so willing to give it to the Lord. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. From the first of all your produce. Biblically speaking, once a year lang po ginagawa ito. Sabi sa Nehemiah chapter 10 verse 35, and that they might bring the first fruits of our ground and the first fruits of all the fruit of every tree to the house of the Lord annually. So kung gusto niyo pong makita yung reference niya, Nehemiah chapter 10 verse 35, annually, gusto mong i-bless ang church or yung pastor mo kasi mahal mo ang pastor mo, gusto mong ibigay yung first fruit mo once a year. Hindi ko po alam kung paano yung practice ng iba, pero ito po yung sinasabi ng Bible. At least you express your love to the church through this first fruit. And then number 4, yung bago po tayo dumako dun sa number 4, yung offering po, reminder again, hindi po atin ito. Yung offering po is atin ito, pero hindi po tayo masusunod. Yung tithes, hindi atin ito, hindi tayo masusunod. Yung offering po, sa atin ito, binibigay natin, pero hindi po tayo ang magdidikta. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ito po offering ko, dapat ganito pong gagawin ninyo, dapat ganito po. Ito po yung offering ko, pastor, dapat ipaayos nyo po yan. Or hindi po tayo magdidikta nun. When we give to God, yung offering natin, wala pong string attached. Bahala na po ang church doon. Bahala na po silang mag-organize o mag-ayos noon. Meron po kasing iba na gano'n ang ginagawa. Nag-offering sila pero sila ang nasusunod. Hindi po yun. Para na po sa Panginoon yun. Itong first fruit, ang prinsipyo po dito, pag binigay natin ito, mas maganda, mas mainam na hindi na po natin ipaalam na tayo yung nagbigay. Kasi sabi po ng Bible, dapat nga, yung pagbibigay ng kaliwa, hindi na malalaman ng kanan. Because you are expressing your utmost love to that person or yung pastor mo, gusto mong i-bless ng first fruit mo and gusto mong i-bless ng church, wag mo na ipaalam na ikaw. Pang-apat po is yung tinatawag pong donation. Ayan. Yung donation po, ikaw ang nagbigay, ikaw ang masusunod. Okay? Donation is your giving with your own way or expressing help or aid to the needy or the needs of the church or of the people. In 1 Chronicles 29:4-5, very specific po yung donation. Sabi dito, I am donating more than 112 tons of gold or Ophir and 262 tons of refined silver to be used for overlaying the walls of the buildings and for the other gold and silver work to be done by the craftsmen. So donating, pag sinabi mong donation, ikaw na yung magsasabi nito, pastor, dinodonate ko po yung mga yerong ito para po ipagawa natin yung ating church, yung ating parsonage or anything. So yun po yung difference nun. Again, reviewin natin. First is yung tithes, hindi yan atin, sa Panginoon yan. Si Lord yung may-ari niyan. Yung offering natin, maraming klase, generous offering, sacrificial offering, seed offering. And then yung third is yung first fruit natin. Gusto natin yung unang kita natin, sahod natin, ani natin, i-bless natin yung pastor natin or yung church natin, then you can give. Pang-apat, donation. It is something that you decided and ikaw ang bahala dyan, ikaw ang magbibigay. So donation is also allowing yourself to experience the joy of serving others. Kasi nagdo-donate ka para sa iba dahil alam mo kailangan ito, may pangangailangan dito, you are expressing your love through this way of giving. So sabi ko po dito, if we are not willing to give, then maybe we are not willing to receive. The hands of those people who are close to give is the heart of those people who is close to receive. And gusto ko pong basahin yung last verse na binanggit ko kanina. In Matthew chapter 6 verse 19-21, sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy,
and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart be also. Ang pagbibigay po ay isang utos ng Panginoon, and I hope ang bawat isa sa atin naintindihan natin na tayo'y kabahagi ng ministeryong ito. Tayo pong sumandaling manalangin. Panginoon, alam mo po ang laman ng aming puso. Kilala mo po kami. Lord, from the time that we prayed, Lord, we are giving our life to you. We are offering our life to you. Panginoon, that's the time na nag-decide kami na hindi na po amin ang mga bagay na meron kami, kundi sa iyo na, O God. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na hindi kami maging madamot, na hindi kami maging na yung sarili lang namin ang lagi namin iniintindi, iniisip, yung pangangailangan lang namin. But Lord, teach us to learn what is the value of giving, Lord. What is the essence of giving, Panginoon. Hindi dahil nakakaluwag kami, hindi dahil mayaman kami, kundi willing kami, Panginoon, na mag-ministry through giving. Willing kami, Panginoon, na gawin, Panginoon, yung mga bagay na nais mo. Ikaw nga, Lord, wala kang pag-aari. Naglalakad ka lang. Pero nagpapakain ka, nanggagamot ka. And Lord, we want to follow your example. We want to give also. We want to express our love to you, Panginoon, through giving. Help us, Lord, to be faithful with the little things we have, para, Panginoon, lalo mo po kaming samahan at pagpalain. And again, Lord, we are not giving because we want to receive. We want to give because we love you, Lord. We want to give because we love you, Lord. Help us, Lord, to understand more ano ba ibig sabihin ng pagbibigay. Hindi kami maging katulad ng batang mayaman na mas mahalaga sa kanya, Lord, yung mga bagay na pansamantala lang, mawawala, mauubos, mananakaw. Turuan mo kami, Panginoon, na mag-invest dyan sa kaharian mo, kung saan ikaw yung Diyos na mapapupurihan, may tataas namin sa aming buhay. Salamat po sa araw na ito. Pagpalain mo pong bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang iRadio. Lahat po ng bumubuo dito, Panginoon, Brother Ramon, Sister Karim, at ang mga staff nila, Lord. Patuloy mong i-bless ang lahat ng tengang nakakarinig, Panginoon, ng mga salita mo sa lugar na ito, sa avenue na ito, sa platform na ito, Lord. At patuloy na madakila ka sa lahat. Hindi ang aming pangalan, kundi ang pangalan mo lang, Jesus. Amen. And Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor Wow, Fran. very nice. Ganda yung giving, ano. Mhm. Actually, there's many way na magbibigay tayo ng giving. Hindi lang sa pera, pwede rin by prayer or services sa church, ano, yung pag-o-offer natin ng tulong sa kapwa, 'di ba? So o kaya meron mga gawain sa church, tumulong tayo. Kung kasi hindi naman lahat ng tao afford na makapagbibigay, kagaya nung naikwento sa Biblia na yung babae na yun na lang ang natitira niyang pera sa kanya. At hindi pa nabanggit doon kung may mga anak-anak pa siyang nandoon na sinusuportahan pa niya. But out of her poverty, binigay niya lahat. Lahat ng nasa kanya. Pwede naman natin gawin din yun kung hindi kaya ng ating finances. Pwede rin kung may mga damit tayo na hindi na nagagamit dyan o mga bagay na hindi nagagamit, sobrang pagkain, anything that's over or sobra sa buhay natin, pwede nating ibahagi ito sa church o kaya sa ibang tao. Diba? So, even yung time din natin, pwede rin. Diba? Yung mga taong nangangailangan ng companionship, samahan mo sila o kaya mag-pray kayo. It's also one of way of giving. Yeah. Hindi lang sa pera. May mga questions? Yeah, may question dito, Pastor. Sabi niya, ano po ang masasabi niyo na kaya hindi nakakapagbigay ang iba sa church because tumutulong naman daw sila sa kamag-anak, sa kapamilya, o nagdo-donate sila sa charity work. Is this considered a way of giving to the Lord? Well,
parehas din po yan, nagbibigay tayo, pero wag natin kakalimutan yung difference. Meron po kasing pagkakaiba. Pagkakaiba. Di ba yung apat? Yung tithes po natin, it belongs to God. Wag po nating aalisin yun. Wag po nating kakalimutan that there is a portion in your life, in your property, in the things you have na para sa Panginoon. Kung nagbibigay tayo, that's our offering, bigay natin yung donation natin, bigay natin yung binanggit ko naman po kanina. Pero wag po natin aalisin. Halimbawa, kayo po nagsisimba sa isang church and sabi nyo, hindi na ako makapagbigay, pastor, kasi ang dami ko nang sinusuportahan. Kung saan po kayo kumakain, spiritually, bakit hindi po, sorry for the term, nararapat lamang naman siguro na doon sa kinakainan nyo, magbayad kayo. Sorry for the term. Ibig sabihin po, karapatan din po ng church na yung bagay na nare-receive ninyo ay maging kabahagi din po kayo. And that is also expressing na mahalin po ninyo ang inyong church. Mahal nyo po ang gawain ng Panginoon. Mahal nyo po ang alam nyo po na kapag nagbigay kayo, hindi man ganong kalaki o kaliit, ito po'y gagamitin sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Marami pong paraan. Sabi nga po, you can give your time, your treasure, and your talent sa Panginoon. Marami pong paraan. Pero mas maganda po na, ito lagi po sinasabi sa church, mas masarap sa pakiramdam na may kabahagi ka. Di ba? Na kumakain ka dahil may kabahagi ka. Ang hirap kumain na laging libre. Amen. Naranasan nyo na po lagi nagpapalibre. Medyo nakakahiya din minsan, no? So please, habang tayo po ay pinifeed ng Panginoon, ng kanyang mga salita, nag-grow tayo in our spiritual maturity, matuto po tayong maging kabahagi ng gawain ng Panginoon through our giving. Not the amount. Ulitin ko po hindi po ito sa binigay natin. Sino po ba yung pinagbigyan natin? Sino ba yung binigyan natin? Hindi naman yung church Hindi naman si pastor. Ang Panginoon ang pinagbigyan natin. Ang Panginoon. And we can never outgive God. It is an opportunity. Pagkakataon ito na masabi naman natin, Lord, I love you in a way that I can give faithfully to you. Pwede mong sabihin, I love you, Lord, nasa salita lang. Pero mas maganda siguro na habang sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, nagiging kabahagi ka ng gawain niya. Amen. Ito pa, may isang tanong pa. As a Christian, do we need to follow all these ways of giving? Kailan bang lahat, let's say yung mga offering, sa sacrificial, generous offering, and seed offering. Siguro yan and then siyempre yung basahin ko po dito yung tithes. Basahin ko po yung introduction ko. Sabi ko po dito, di ko na lang nabinasa kanina. Sabi ko po dito, I believe a matured Christian is a Christian who knows and understand the meaning of giving. Habang tayo po'y lumalalim sa ating pananampalatayang maging Kristiyano, natututunan at naintindihan natin na importante ang pagbibigay. Si Jesus Christ, pinansin niya yan nung nandun siya sa templo. Nakita niya yung mga taong nagbibigay. Importante sa kanyang pagbibigay. Importante sa Diyos ang pagbibigay. So bilang Kristiyano, hindi po siya something na iniisip natin na requirements. Hindi po siya requirement, hindi po siya kumbaga utos. I mean, hindi po siya utos in a way na parang ginagawa mo lang to dahil pinag-utos. Ito po ay bahagi ng buhay mo. Ito po ay bahagi ng pagiging Kristiyano mo. Ito po ay something na parang puso mo na kapag nawala ay mamamatay ka. Ito po ay normal sa atin. Ito po ay something na pinapractice natin dahil alam natin kabahagi ito ng ating relasyon sa Diyos. Yan. Amen. So hindi po question talaga yon. Hindi po question, hindi po question na kailangan ko ba magbigay dahil Kristiyano ako. Hindi po. Dahil Kristiyano ka, alam mong bahagi ito ng pagbibigay. Bahagi ang pagbibigay. Yung iba kasi ginagawa yung kinita, yung ibibigay na tithes, binabawas doon yung mga gastusin sa bahay at kung lahat-lahat. Yeah, actually, meron akong alam na, hindi ko na lang babanggitin, yung isang church, pero hindi Christian church, na yung tithes nila is kasama na doon yung mga I guess yung mga gasolina na ginagamit nila papunta Expenses. sa church,
yung mga expenses. Binabawas nila. Kasama daw yun, pastor. Yun ang sabi. Sabi ko, Okay, babalikan po natin. Kanino ba yung tithes? Ayun na nga eh. So, iba ang turo sa kanila. Iba ang turo. Yeah. Yan. Hindi naman natin pagkaan. Kasi yung iba Pero kasi, hindi Pastor, po natin. yung iba kasi ibang pagkakaintindi nila sa tithes. Kaya sinabing 10% of your gross income. Hindi yung neto. So, wag ibabawas yung mga gastusin, wag mong iaawas yung bayad sa ilaw, sa tubig, sa pagkain, yung mga taxes o kung ano-ano pa mayan. Ang pagbibigay ng taxes halimbawa pagkabig mo ng sweldo mo, palagay mo 1,000, 10% nun para sa Panginoon. Ay kung generous ka pa, dagdagan mo pa. Yes, Pero that's it. wag mong babawasan yung ibabawas yung mga expenses mo kung ano-ano man 'yan, ano? Ang para sa Diyos ay para sa Diyos at Amen. para kay Caesar ay para kay Caesar. Dapat gano'n. Kaya 'yun ang sabi ng Panginoon. And we live by faith. Kaya nga po laging ini-indicate ni Jesus kung mapagkakatiwalaan kayo sa maliit, mas magkakatiwalaan kayo sa malaki. Kasi maliit na nga yung ating ibibigay, hirap na hirap pa tayong ibigay. 'Di ba? Parang sa akin, ako po sabi ko nga, kung ang prinsipyo mo, binigay mo ang buhay sa Panginoon, yung mga bagay pa kaya na meron ka, hindi mo maibigay sa Panginoon. Nung sinabi mo, Lord, I give my life to you. Anak, you give my life. You said you give your life to me, pero bakit pinagdadamutan mo ako ng mga bagay na meron ka? I mean, karapat-dapat naman siguro ako natanggapin yung kapiranggot na yan dahil gagamitin ko yan sa mas malaking gawain. The Lord is teaching us to learn how to give. Maraming paraan tayo makapagbigay, hindi lang sa pera. Hindi po ito patungkol sa pera. Pero yung willingness po ng puso natin, yung gusto nating sumunod, maging faithful tayo. Maging faithful tayo. Yun lang naman ang nais ng Panginoon. Kung hindi niya tayo pinabayaan nung wala tayo, ngayon pa kayang meron tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kami well-experienced sa ganyan. Nag-umpisa Amen. Praise sa God. wala. And then when we learn about giving, nandoon pala ang sikreto na kapag Amen. nagbigay Praise the ka, Lord. not only your finance, but also your time. Yung pagsisimba sa church, sa loob ng 1 linggo, ang hinihingi lang kasi ng Diyos ay 10% lang. Pati oras natin. 10% lang ng oras natin. Sa loob ng 1 linggo, 7 araw meron tayo. 1 araw lang hinihingi. Sa loob ng 1 araw, tuwing linggo, mag-church tayo, ilang oras lang ba ang service? 2 hours? 2 hours max. 2 hours And lang. then, syempre, yung fellowship. Diba? Palagay mo 3 oras. Ay hindi. Darating pa ng church, late pa. Diba? Tingnan mo naman yun. Dapat pagka mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo ng todo-todo para sa Kanya. Maaga ka pa, nandoon ka na. Yun ganun ang dapat. Kaso, umulan lang ng konti, ang dami ng reklamo, na late, may trabaho, ay dapat priority ang Panginoon dyan sa lahat ng bagay. At sabi ng Panginoon, ibabalik niya ng siksik, diglig, umaapaw. Amen. Kung tapat Praise the tayo Lord. sa ating mga tithes. Ako po gusto ko rin i-share yung aking experience dyan. Sabi ko nga po, mag-6 na buwan na po akong walang trabaho. Nangungupahan po kami ng bahay. Wala pang trabaho si Mrs. Pero hindi ko malaman kung paano kami nagsusurvive. Nagbabayad po kami ng motor monthly, 2,500. Meron po kaming binabayarang tubig. Mga ngailangan ngayon, nag-aaral pa po yung aking anak. But the Lord always provide. Amen. The Lord always provide. Kung ano po yung pwede nating makuha sa mga material na bagay, higit pa yung kaya ibigay ng Panginoon kung maging faithful tayo sa Kanya. Amen. Di pa po kami nagkulang. Di pa po kami may panahon na hindi kumain. Diba? Napakabuti po ng Panginoon. Talagang totoong salita ng Panginoon. Di ba? Di ba sabi niya sa Malakay, test me on this. It's only in this chapter na sinabi ng Panginoon na subukan mo ako rito. Tama po. Yan ang mismo sa bibig pa niya nang galing. Imagine that. Wala kang makikita sa buong Biblia kundi sa Malakay 3 lang na nag-challenge ang Panginoon tungkol sa tithes and offerings natin. Pastor Franz, maraming salamat po sa inyong na-share ng gabi. Hindi ako sa inyong iba. The Lord will bless you more, and ito yung paraan ng Panginoon na tinuturuan niya rin tayo. Amen. Lahat tayo na Amen.
God bless po sa lahat. Thank Thank you, you Pastor. po. God Thank you, bless. See you again Pastor. next time. Thank you. Thank you po. Thank you. Ayan, Pastor Franz Vo. And thank you sa iyong na-share ngayon. Giving the right way to give. Yung tamang paraan Yeah. ng pagbibigay. Tama nga naman. Yung kinikita mo, o yung bawa, sinuweldo mo, huwag mong babawasan doon yung pambayad sa ilaw, tubig, etc. Dapat 10% nun para sa Diyos. Subukan ninyo. Kung hindi, babahan ng blessing sa inyo. It's true, guys. And kami po ay subok po namin yan. Kaso sasabihin, paano yun? Kukulangan kami sa pambayad sa upa sa bahay o sa kuryente. Subukan nyo nga Diyos. Doon yung mapapatunayan kung totoong salita ng Diyos, kung sinungaling ba siya o hindi. Maniwala po kayo. At maraming salamat po sa inyong lahat for watching and supporting iRadio. At please click like and subscribe po ang ating iRadio YouTube channel at ganun din po sa Facebook. Paki-follow po natin ito, no? And also, what else? Yung ating invitation for Christmas caroling. Wala pa bang Wala pa. Wala pa. Baka maaga pa. It's too early. Pero it's okay. Hintayin pa natin. We keep on reminding them na you are invited to join ng Christmas caroling dito po sa iRadio. First prize po is 3,000 pesos. Second prize, 2,000. And yung third prize po is 1,000 pesos. Ayan, malapit na yan. At siyempre sa Christmas party po natin ay, naku, buti pa kayo magkakasama-sama kami. Kaya ako nangangarap na lang na makauwi. Pero, bahala na si Lord. Makikita na lang tayo dyan sa online. Naka-live naman tayo doon eh. Okay, kami po magpapaalam na and see you again tomorrow. It's Wednesday, ang bilis ng araw. Yeah, ang bilis. And don't forget, 75 days na lang po at Pasko na. And ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Ay, naku, hanggang bukas po muli. Kami po yung papaalam. Ingat-ingat po at enjoy your lunch. Yeah, thank you all do sa mga late na nag-check-in. Thank you. At least nakahabol. God bless. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.